Hello class, good day. So this is the discussion of the third lesson of module 1. So our lesson 3 is all about mathematics language. And in this lesson, you must be able to recognize and interpret common math symbols and then interpret sentences rendered in math language and then write in math symbols the English sentences that have a math content and identify the fundamental components of a math sentence. So, marag taas-taas ni siya nga lesson, no? So, ako na ni siyang paspasan. So, just a short introduction about this topic. So again, mathematics, di ba nakuha naman ako ni siya sa una tong nag-face-to-face ta, but ako lang ibalik that mathematics is not just about numbers. It's a universal language that uses symbols, expressions, and logic to describe patterns, relationships, and real-life scenarios. So mathematics class, so mo to, dili lang ta mag plus minus times divide diri, but class, in mathematics na po tayo mga symbols nga need na to siya i-interpret or i-understand so that masabtan po nato ang iyahang ginamin. And understanding mathematical language is essential in interpreting problems, communicating ideas, and solving equations. Diba? In problem solving, nakahatag na ang nakastate dira is mga sentences, a problem that is written in a paragraph form. So to be able to solve that problem, kailangan sa nato siya translate into a mathematical expression so that able nato siya ma-solve. So this lesson will introduce you to the syntax and semantics of mathematical expressions, bridging the gap between the numbers and words. So kaning activity diri nabuhat naman ni ninyo no. So say pasabotan ang mga symbols nga naa diha ha. And let's go directly to the discussion. So in this section, it focuses on translating kaning first nga part sa atong discussion. It focuses on translating between mathematical symbols and English sentences. So it is broken into 4 parts. First part is kaning common math symbols from basic education through pre-calculus and calculus. The second, it introduces the universal and existential quantifiers and logical connectives for forming compound statements. So, unsa tong mga symbols para sa and, or, if, then, mo na siya sa second part. In the third part, it discusses the set operations like the union, intersection, complement, and set difference. So kung ka-remember mo siguro sa mga grade 8 di siya nga topics sa sets. So ang sets kay napud siya yung mga operations, morning, kaning union, intersection, and so on. And sa fourth part, which is the final part, it is dedicated to binary operations and functions. Pero dili na ako na siya i-discuss yun maayo dira kay higher math naman na dira. So the overall goal is to equip you with the skills to both interpret and write symbolic mathematical expressions. So let's proceed to the first part, which is all about the common math symbols, part 1. So mo ni siya, on the left column are the symbols, and in the right column is the meaning of those symbols. So, basahan na lang na ninyo. So, butable naman na. Gikan pa na elementary. Natun-an na ninyo. So, it is just a refresher, no? Kanang i-refresh lang inyo ang mga naibalaan sa una. So, kani, less than and greater than. So class, ang ako lang i-discuss is kani nga part 5 is less than x and x is less than 11. So pag naa siya sa isa ka expression class, 'di ba? Ang x ang naa sa middle. 'Di ba ang kaning naa sa left side si x is kaning less than siya. But kung basahon gani nato siya paatras class, pabaliktad. So, di ba, ang natural nga pagbasa is 5 is less than x. So, kung sa x ta magsugod, x is greater than 5. So, kung asa to nagbuka ang iyahang baba, mao to siya ang mas dako og value.
So x is less than 11. So 11 is greater than x. Mo na siya ha para dili mo ma-confuse. So mo to siya plus minus times divide equal sign less than or greater than, and then here natay mga variables. So kani the English alphabet in lowercase is used to represent the variables. Pwede ra pod ang katong mga capital letters. For example, sa physics natay P, V ug T. Ang P, it stands for the word, or it symbolizes the word pressure. V, volume. Ang T, temperature. Na-discuss na po na ko ning subscripted variables. And then, kaning Greek alphabet is katong alpha, beta, gamma. So, dagan sila no, mga Greek alphabet. So, in mathematics, gamit kaayo ni sila. And nani sila yung mga specific nga mga specific nga mga numerical nga mga value. For example, kani nga symbol pi. So that is 3.1415 9 and so on. So kaning pi is an irrational number, again non-repeating, non-terminating number. So after anang 9 dira class napanay sumpay nga mga numbers dira. So taas kaayo na siya diha. So pero ang gibotang lang, di ba, ang shortened version is 3.16. So karon ginagamit na nila 3.1415 at 3.1416. So ana. So mo na siya sa pi, and then mo to na itay sigma kani sigma, it symbolizes for summation, meaning the total of. Kani mu, sa mean na siya, population mean, tapos ang kaning brag o, mo na siya ang sigma, gihapon siya, but it symbolizes for the variance. So variance, we will talk about that on the next nga mga lessons. So next is the square roots. So kani, square root of x, or the square root of x means the non-negative number whose square is equal to x. So, nth root of x. N is pwede na to siya ilisan og another number. Pwede 3, 4, 5. So, n lang na ang gibutan dira as variable to represent those numbers para dili na tadaghan og isulat. So, kani siya class from radical to exponential. Di-convert lang siya. So, if b is equal to the nth root of x, so b raised to n is equal to x. So, always true na siya sa kung magkuan mo dira substitute mo og mga values sa b, sa n, ug sa x. Now, NZQR, so mo to, N is for natural numbers, Z is for integers, Q is for rational numbers, and R is for real numbers. Variables, kihapon sila nga ginagamit for a specific nga mga math nga concept. So, another common math symbols. So, sa higher math na ni siya, sa calculus, mga derivative, no? So, kani siya, first symbol na to, change in y. Kanang triangle dara means change. So, the change in y over the change of x. Meaning, the ratio of the change in y to the change of in x. So, this is called the rate of change or slope of a line in basic math. So, kaning dy over dx, sa calculus na siya. So, dy over dx about sa derivative. So, is associated with the concept of rate of change, and so with the f of x. So, this symbol indicates the derivative of a function with respect to x. So, first derivative kung isa lang kakuwit. Pero, same lang ng dy over dx class o kanang f prime x. Prime f prime kanang naikuwit sa taas f prime x na siya. So in the second derivative nanay siya symbol nga 2. So d squared y over dx squared, or pwede siya f prime prime of x. So that is the second derivative. So kung naitulo dira so third derivative na siya. Now kani
from this symbol, pagbasahon na to siya, di ba? Basta na ay arrow ang line segment. So, mahimo siyang line. So, the line AB, and then, symbol ni siya sa perpendicular. So, line AB is perpendicular to line CD. So, kani siya is parallel line. So, line AB is parallel to line CD. Kani nga symbol is for angle. So, angle ABC or moto kung asa ang tunga, kung unsa ang tunga sa tulo ka letters, mao gyud na siya ang pinaka name sa angle, no? So, pwede 3 letters atong gamiton, angle ABC, pwede ra pod angle B ang atoang gamiton. Same lang sila og value. So, the vertex of both of these angles is B. So, unsa gay itong vertex katong kanto, kaning kanto ani. Next is sin theta. Dili na sin na siya. Sin theta o cosine alpha or cosine of alpha. So, kana siya, makita ninyo in trigonometry. So, napatay laing trigonometric functions, no? Brag naman to'y 6 kabuok basic nga trigonometric functions. So, kaning sin h or sin h, meaning ana class, hyperbolic sine of x. Hyperbolic tangent of x. And then, kaganina, di ba, nag-talk about ta sa derivative. So, kaning murag pa letter S nga payat plus, ang tawag ana is the anti-derivative or the integral. So, di ba, siguro sa uban sa inyo ha, katong mga na-calculus, integral o differential. Differential o integral calculus. So, pag mag-anti-derivative ta, meaning kabaliktaran sa i-derivative. So, another word is integral. Next. So, kani example naman siya. The integral of 2x dx in the interval 2 to 5. This can also be interpreted as the area, no? So, kani siya, magamit ni siya sa higher math na maguni. So, dili na kayo na ko siya i-discuss sa inyo ha, class. Kaya maurot atong time na mag-solve. So, mo to siya from symbols to ug unsa ilahang mga meaning. Mga basic pa lang to siya, class. Wala pa ta nagkuan sa mga mathematical expressions. So, unsa maning mathematical expression? So, it is a collection of characters and symbols that represent mathematical objects, operations, or relations among them. Kanang mga makita gud ninyo nga mga equations or mga expression nga walay equal sign. Mga math symbols ba nga sagol-sagol na para maka-create og expression. Mo nang mathematical expression. A mathematical sentence is an expression that can be declared either true or false. So, sa mathematical sentence class, para siyang statement gihapon, pero that statement can be true or pwede po siya false. So, a math sentence no should be stated so that it allows the reader to declare if it is true or not. So, there are 2 types of mathematical sentence. One is katong that is already known to be true or false. So, moto siya ang tawag ato is closed sentence. The other one is called an open sentence. Pwede siya, ang open sentence, pwede siya true, pwede po siya false, depending on the value or values of the variables in the sentence. So, naman ko'y mathematical expressions class no nga, kung butangan nato siya og kanang value sa kanang mga unknown nga variables. So, naiuban nga number nga ibutang nato ay matama ang equation. Pero naiuban nga number pod nga kung ibutang nato sa iya ha, ay mamali ang expression. So, that is an example of an open sentence. Kay pwede siya true ang statement or mathematical statement, pwede po siya mahimong false. It depends no sa value sa variable. Sa closed sentence, isa lang yun ang variable ay kanang value sa variable ana, and then pag mabutang na dira so kabalo na ta nga true ba na siya nga sentence or dili. So it is already known, makita na nato daan, matanaw na nato daan mga ay tama ni siya nga sentence, ay mali ni siya nga sentence. Mo na siya sa closed sentence.
Now, let us read some mathematical expressions, no, and how it will be represented into an English sentence. So your task here is to read these expressions and declare if each is a sentence or not. For example, letter A. So, kani siya line segment kay walay arrow. So, line segment AB is parallel to line segment CD. So, mo ni siyang ihang English sentence. So, is it a sentence or not? So, sentence siya class kay complete man ang thought. Another example, the measure. Basta M, na angle, measure ang kuan na tawag. So, the angle measure of angle ADC is equal to 60 degrees. So, mo ni siya into words. So, since nakaingani siya, na-complete ang iyang thought, so this is an example of a sentence. So, sine of pi is equal to 1. So, it is a sentence class, but sine of pi is not equal to 1. So, because class, ang sine of pi is equal to 0. So, since this sentence no is false, so it is still a sentence, but it is a false sentence. Next, d over dx. So, the derivative of sine x. So, pagbasa ni derivative, d over dx. So, the derivative of sine x with respect to x is equal to cosine of x. So, this is an example of a sentence. And ang last, so tan h, so hyperbolic tangent. So, type hyperbolic tangent of alpha, hanging, no? So, this is not a sentence. So, kamo nalay kuan, basa balik, nganong na sentence siya, nganong na not a sentence siya. Kuan na lang, silang kalahian. Next, another example. So, from English naman ta to mathematics. So, from English sentence to mathematical symbol. So, the cube root of 4 is not an integer. So, the cube root of 4, pag maingon, di ba na-discuss na ko tong square root, cube root sa inyo ha? So, pag maingon tag cube root, so, square root niya sign, pero 3 ang nasa gawas. So, cube root of 4 is ingani yang itsura. Is not an integer. So, di ba, ang symbol sa integer is Z. Nganong na may E nga bragi crush out, ma'am? So, E class, it stands for an element. So, an element, parang pasok siya sa kana nga category. But since atong sentence, the cube root of 4 is not an integer, that is why gi-crush out siya diraa. So, cube root of 4 is not an integer. So, integer Z. So, next, letter B. Line CD is perpendicular to line DE. So, dapat, no, diri asa to ang symbol na ana siya'y line nga symbol. Na katong bagi sa taas nga na arrow. So, line CD, perpendicular dara ang symbol to line DE. So, dapat apo ni bagis diri og katong na arrow. Next, the antiderivative of x squared. So, pag may tag antiderivative, katong brag letter S nga payat. So, x squared. Nganong na dx, ma'am? Kay gi-integral naman. So, gi-antiderivative man. So, dungaga na to siya og dx. So, the antiderivative of x squared with respect to x, muna siya ang dx, is 1/3. So, is. So, equal sign and then 1/3 of x cubed. So, 1/3 x cubed then plus a constant. So, constant in kaning mga calculus class, yung symbol is letter C. So, 1/3 x cubed plus C. Next, 75% of 200. So, to get the 75% of 200, kailangan lang nato siya i-times ang 75% sa 200. So, kung i-convert na to ang 75%, pwede siya kani 0.75 into decimal point. Pwede na po 75% ka symbol. So, 75% of. So, di ba? Katong multiplication, another word for multiplication, for katong times multiplied by is kaning word nga of. So, kung na siya off, times na siya.
So 75% of 200, so 0.75 times 200 is, so equals, then 150. Last is x is in a closed interval from 20 to 30. So x, dara, variable nga x, is in the closed interval. So is in, belong siya. So it is an element. So nagamit na po ang i nga, kaning i nga letter. Same aning sa letter A. But since na-adere not, mo nang gi-crash out siya. But si letter E is in the closed interval, so na-belong siya, so wala siya gi-crash out. So yung ana ihang itsura. Next, the universal existential quantifiers and connectives. So kani siya class no is very important nga mastadihan ninyo kay ma-apply ninyo siya sa logic sa truth table. So try nako siya og kanang marag i-kuan nako ang video sa next ani. Human ako discuss ani na i-video sa last part. So tan-awa to ninyo so that mas masabtan pa ninyo ning kani sa kani mga quantifiers and connectives. So, kani siya class, kaning baliktad nga A, ang pasabot ana for every, all, og every. So, kung naay word class nga for every or all or every, ang symbol ana in mathematics is kani. Naapoy kani, baliktad na pod nga E, or kaning E nga naay padamdam, or exclamation point. So, ang pasabot ana class, there is, or there is exactly one, there is one and only one. Muna siya ang baliktad nga E. Such that, ang such that class, pwede siya kanaganing letter L nga small letter L. So, muna siya ang symbol sa such that. Wala na i-appeal ang comma ha. Kaya pasabutan ng comma. Another nga symbol sa such that kay kaning colon. So, duha ang pwede niya nga symbol. Kanang L nga small letter o kanang colon. And then, ang symbol sa end class kay kaning V nga baliktad. V nga nagtuwad. Ang either or kay kaning V nga letter V. Either or kanang V. Again, and kaning brag letter A nga walay bagi sa tunga, ang either or kay kaning V. Now, kung ang statement is nag-ingon siya if og then, so pag i-kuan na to siya, magamit gyud ta og kaning arrow. If P, kanang P is a sentence ha, or a statement. For example, if Juan goes to school, then he will learn something. So, kanang he will learn something, kaning mo na siya ang Q, another sentence. So, duha siya ka sentence class nga gi sumpay. Pero natay connectives nga if ug then. Again, pag if then, arrow to the right. So, if P, then Q. Again, if Juan goes to school, then he will learn something. Kaning arrow class nga duha ka buok iyang direction, left ug right. So, kuan gyapon na siya, duha gyapon ka sentences gisumpay sa connective nga if and only if. Unsa may pasabot sa if and only if? Mahitabo lang siya kung ingani ang mahitabo. For example, si mother kay natay duha ka sentence. Si mother kay maghatag og balon. Another sentence kay si Juan kay mo eskwela. So first sentence na to, si mother kay maghatag og balon if and only if si Juan kay mag-eskwela. So ingana siya sa kaninga symbol. Sige lang, makuha na to na pohon. Introduction pa lang ni class at wapang giila-ila ang mga symbols. So next is reading math expressions in English. So dito diri na ma-apply tong atong mga gipang tuon kaganina. So gani unsa gani ining kuan kaning sitawag gani symbol aning baliktad nga di ba for every or all or every. So nay duha dara ka buok. So medyo lisod-lisod gyud na siya ha. Sabta dalag ninyo class. So for every, so pila ka buok integers dira nga gigamitan na tog variable, di ba nay duha kanang variable nga x ug variable y.
So for every two integers, x and y. So their sum is an integer. So nganong sa man ang z, ma'am? 'Di ba z is an integer. So for every two integers kaning x and y, so kaning x and y, they are both integer. So for kaning x and y is an element of z, or x and y are integers. So for every two integers class, pag i-plus silang duha kung x plus y, then ilahang answer, or pag i-plus na to sa x and y, integer lang gihapon. So, nga na siya pagka-represent. So, medyo complicated yun siya, class. So, need yun siya og understanding, no? Next. So, for every real number x, so, real number, mo ito na r na siya. So, for every real number x, mo ni siya ang pagkabasa aning upat ka symbol dariya. For every real number x, where x is not equal to 0, such that x is not equal to 0. Daraw sa atong sentence. X is not equal to 0. So, parenthesis, so x times 1 is equal to 1 times x, which is equal to x. So, isa-isahon yun siya og interpret og sula. Sige, mao na siya sa reading math and expressions in English. So, dili na ta mag-dwell diha i-practice, memorize lang yun ninyo ang katong mga naa sa tables kaganina. From table 1, 2, and to 3. Unsay mga pasabot, unsay mga meaning anang mga symbols nga nakabutan dara. Kaning mga examples, giunsa na siya paggamit no ang kaning mga naa sa ato ang mga tables. Now, so, another example from English to mathematics. So, kanang letter A from English statement to mathematics. Mo na ni ang answers niya. Now, ato ta sa set operations. Ila-ilahon na to tong union, intersection, complement, o difference. So, pag maingon ta og set union class, tanang elements ni set A naapod kay brag masagol siya sa elements ni set B. So, set union. Mag-uban si set A o si set B. So, unsa may symbol ni union? Kaning letter U. So, sa set union class, tanang elements ni set A, masagol siya sa elements ni set B. So, the union of set A and set B is kani. Tanawan ninyo ang circles, naka-shades. So, tanang elements ni set A ug set B, mo na siya ang mabilong sa isa ka set. Pag may nga tag-set intersection, kung asa lang to nagsugat si set A ug set B, maura na ang ato ang elements. So, it is the set of elements that is both in set A and set B. So, kung unsa lang tong element nga naa kay set A ug set B nga pareha silang duha, maura na ang iyahang elements. Pag maingon po tag complement of set A, so mo ni siya ang iyang symbol kanang brag na apostrophe sa taas. So it is a set of elements in the universal set U that is not in set A. That is why sa ato ang drawing, nadiri ang set A. So ang naa sa gawa sa set A, mo na ang elements sa isa ka set. Datay try na ko kung makuan ba. Makasulat-sulat disud mo disulat sa Word eh. For example, class, sa set A, naadara ang numbers nga 1, 2, 3. Balik ta sa union ha, balik ta sa union. Sa set A, naadara ang elements nga 1, 2, 3, nasulod dira. Sa set B, 3, 4, 5. So, pag mag-ingon ta og union of set A and set B, so unsa naman ang mga elements nga naa sa ilahang, pag i-union na silang duha.
So yes, natay 1, 2, 3, 4, and 5. Mo na ang mabilong sa element pag sa set pag ma-union na ang A o B. Ang intersection class kani baliktad ngayon. Again, kung unsa lang tong number nga naa sa ilahang duha. So di ba sa set A kay 1, 2, 3, ang sa set B kay 3, 4, 5. So unsa naman ang number nga naa sila'y similarity? Katong 3. So A intersection B is equal to the set with element nga 3. Katong 3 lang ang ato ang members sa set nila. Sa complement of a set class, for example, so ang element nga 1, 2, 3, mo na siya sa set A. Sa complement of a set, katong dapat wala diri sa sulod sa set A, naa sa gawas. Meaning, katong numbers nga dili 1, 2, and 3. Mo to siya ang appeal sa complement of a set. And ang last is kaning difference of a set. Meaning, ang set difference class is i-minus na to ba? For example, ang difference na to is A minus B. So, the set of elements that is in A but not in B. Brush i-minus na to ba? For example, 1, 2, kung ang intersection kay katong naa silang duha, pag i-minus na to siya class, katong dapat wala sa, ay katong naa sa set B, tanggalon po na to sa set A. For example, set A, 1, 2, 3. Set B is 3, 4, 5. Diba? Unsa raman ang number nga wala kay set B, nga naa kay set A. Diba? Katong 1 ug 2 lang. So, diri sa difference of a set, i-minus na to siya nga, kung kinsa ang mauna sila ha, mauna siya ang basihan na to ba? Nga ang answer diri 1 ug 2 lang. Pero, kung baliktaran na to, B minus A, so B is not siya element nga 3, 4, 5, unya si A kay 1, 2, 3. So, i-minus gihapon na to, tong same nilang duha. So, ang nabili na lang kay B, diba, is 4 and 5. So, B minus A is 4 and 5. So, lisod no, basta online class, mas nindot yun face-to-face ba? So, kani, example no, from symbolic math to English. So, here in symbol and this is the explanation. Kamo na lay basa ana. Sige, sa letter A, atong ko anong tisingan. So, X is an element of A. Basta yung nga baliktad, intersection B. So, X is an element of A, intersection B. So, double arrow. If and only if. X is an element of A. And X is an element of B. Meaning, X is an element of A and B. Or X is in both A and B. So, muna siyang pasabot. Ako ka ba? So, set example number 6, set operations. So, shade the region indicated by the following set. So, nanatay, quandary ang buhato na lang is to shade asa dapat ang answer. So, sa letter A, di ba, kaniing ani nga symbol, minus man na. So, B minus A. So, unsa na may mga elements nga nabilong sa B minus A. So, katong mga elements sa B, nga gi-minusan sa A. So, kaning dark answer ang ato ang answer. Or shaded region ang ato ang answer. Sa letter B, so, kani is not a union of A and B. So parang kani ganing kuan class so kani symbol is not na siya. So is not in the union of set A and B. So di ba ang union mao na siya gisagol ang A ug B. Since na siya wala bara siya complement class ba? Bara siya complement. So, naa siya sa gawas sa union sa A and sa B. So, that is why ang shaded region is nara diriya sa outer. Next, not in the intersection of A and B. So, intersection, ara man siya diriya dapita. So, other else, gishaden na.
Okay, sorry for the interruption. So, last na ta nga example. So, complement of B. Di ba? Na apostrophe complement. So, the complement of B intersection A. So, mo ni siya. So, the complement of B. So, anything no nga other than the elements of B. And then, naka-intersect man siya sa A. So, di ba dapat sa complement of B kay ma-shade ni siya tanan except kaning letter B. Gini. But since the complement of letter B is kani, and then gi-intersect man siya sa A, so kato lang naa sa intersection ni A ug katong complement of B atong shaden. So that is why kaning naara diri sa letter A ang ato ang gi-shaden. So more on set operations, the universal set U are the set and the sets inside are defined as follows. So nata universal set, pag maingon tag universal set, mo na siya it includes all the elements no of the other sets. For example, set A na siya element nga OU. Si set B na siya elements nga A, E, and O. Ang set C na siya I, A, O. Si universal set na sa iya tanang elements sa ubang sets. Mura siya mother of all sets. Mo na siya si universal set. So timan-in ninyo ang mga given. Dara, kay ato ang i-apply tong mga set operations with examples na gyud siya, with elements na gyud. So first nga example is kani intersection. So C intersection A. So kung unsa tong elements ni C nga naapod kang A. So unsa man ang element nga O. So C intersection A is equal to set with an element O. Dara. Sige, letter B. A union C. So tanang elements ni set A gisagol sa tanang elements kang set C. A set C, A union C ba to? A union C. So O U I A O. So ang final answer ani is A I O U. Dili man nato balikon na si O no. Isa lang dapat. So O U I A. So mo na siya sa letter B. Next, ang kaning letter C, complement of set C. So kung complement of set C, again, kung complement wala sa set C. So ang naraman sa set C kay I A O. So ang basihan nato ni ang universal set. Unsa nga mga elements ang wala kay set C. So mo na siya ang E ug ang U. So E o U. So that is why ang answer na is kani. And ang last, the difference between set B and C. B minus C. So ang elements ni set B minusan og element ni set A. So unsa raman ang elements ni set B nga naa kay set A ang O, di ba? So i-crush out nato na ang O. So unsay mabilin kay set B? Ang A ug ang E. So, ano ba A ang pa? Dapat A ug E ni siya class. Ay B minus A, ay B minus C man din siya. B minus C. So B minus C. So mawala si A ug si O. So ang nabili na lang kay letter B is kaning element nga letter E. So that is why letter. So mawala siya sa sets. The last na ko i-discuss is kaning fundamental number sets. Mao ni siya to kung gikuan sa inyo ha. Parang sitaw gani gi-categorize ba ang numbers. So natin ginatawag nga natural numbers or counting numbers, same lang na silang duha, ang ilang symbol is n. So pag maingon tag natural numbers, so mag-start ni siya from 1 up to infinity. Counting numbers, pag mo ihapta di ba magsugod man jud ta sa 1, lain pud magsugod ta sa 0. So again, natural numbers o counting numbers mag-start sa 1 up to infinity. Ang kalahian niya sa whole numbers class, same lang sila duha, but ang kalahian ni whole numbers naa si number nga 0. So symbol sa whole number is W. Again, integers Z.
So, pag maingon tag integers, signed numbers, nanay positive, nanay negative, apil po diha si 0. Pag maingon tag rational numbers, mo ni siya pag i-divide gani nato ang duha ka numbers class. Na siya answer perfect nga kanang dili siya irrational ba? Kabaliktaran mo gud si rational ug si irrational. For example, 10 divided by 2 is 5, di ba? 3 divided by 2 is 1.5. Those are examples of rational numbers. Ang irrational numbers class, kung i-divide nato ang duha ka numbers, ang iyahang kuan ba? Decimal point dili na magundang. For example, kanang mag-divide gani mo sa calcu og 10 divided by 3, di ba? Ang answer is 1.33333. Pero sa irrational numbers class, dili siya non-terminating siya pero ang mga numbers wala nagbalik-balik. Ang example lang ng irrational numbers is katong pi. I-try ninyo og research ang value sa pi. O kaning ang golden ratio po yata. I-try ninyo search ang golden ratio. So dara morning example sa mga irrationals. Natay Euler's numbers. So pwede ninyo siya i-search kung pila gyud ang value ni Euler's number. Natay pi, natay golden ratio ug natay square root of 2. I-try ninyo calculate ang square root of 2, di ba na siya daghan kay decimal dira class, way kahumanan. So these are the discussions na on Euler's number, pi, golden ratio, and square root of 2. So, unsa di ang components in a mathematics sentence? So, na-discuss na nato kaganina, so ato na lang siyang i-identify. So, naatay sets and their members. Katong sets class, katong nasulod sa parenthesis ba to siya? Or bracket. And then, ang members, ang tawag ato ay mga elements. Natay quantifiers, katong sa table 3 yata to. Natay logical connectives, natay functions, and binary operations. So, kani sila tanano are important parts of mathematics sentence. So, there are a lot more that appears in a math sentence, but kani lang ang mga fundamental. Kaning functions of binary operations, yun na ako ni-discuss kay basig mang sakit na inyong ulo. Lisod po siya i-explain sa online kaya di ko makasulat-sulat. So that is all for this video. So I hope you learned something, no? And if you have questions, let's talk about it during our online class on the next meeting. Thank you and goodbye.